Every 3 years. Ang laki-laki ng pondong nawawala. Sa mga cabinet secretary ni Pangulong Marcos ay nag-submit na kanyang recommendation sa Senado at sa House of Representatives patungkol sa Political Charter Amendment. So term extension po ang sinusulong o yung tinutulak nitong si Secretary Gadon. Hindi naman umano parte ito ng kanyang trabaho o hindi hawak ng kanyang departamento, pero nais niya lang mag-recommend. At ang kanyang recommendation na political amendment ay 6 na taon na termino sa gobernador, congressman down sa mga LGU. Naku po, ito na nga ang sinasabi ni dating Pangulong Digong na kapag binuksan na yung ating constitution, kapag nagkaroon na ng amendment ng ating constitution, ay posibleng isisingit na nga ng mga kongresista itong political amendment. So mukhang pinapangunahan na nga ni Gadon at mukhang ito rin ang kanilang plano. Pero syempre, si Gadon ang nautusan, mga kababayan po natin. Bakit nga ba kagustuhan ni Gadon na magkaroon ng political amendment sa ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon personally went to the House of Representatives today to submit a letter containing his 8-point recommendation for charter change. His main goal, to amend certain political provisions of the Constitution to fully realize the country's further growth and development. He also submitted a similar letter to the Senate. Among his recommendations is to extend the term of local officials, including congressmen, governors, vice governors, board members, mayors, vice mayors, and councilors to 6 years in uniformity with the President's, Vice President, and Senator's tenure of service or term limits. He emphasized this would cut costs and help the government save given the huge amount it spends on the rather frequent electoral exercises in the country. He added it would be better to synchronize all these elections so the funds which will be saved could be used for more important projects such as in the health, education, and agriculture sectors. So ito na nga po mga kababayan po natin ang ating sinasabi. So dahan-dahan lang. Una si Gadon, tapos sunod may na yung alam nyo ba ang yung recommendation ni Gadon? Parliamentary type of government. Ito na nga po. So wala nang eleksyon mga kababayan po natin kung sakali sa ating Pangulo. Every 3 years nagkakaroon tayo ng national elections. Napakalaking gastos niyan. Umaabot ng 10 to 12 billion pesos. Yung gastos pa lang ng COMELEC. Alam nyo ba yung 12 billion pesos na yan? That is already enough or sufficient to modernize our post-harvest facilities. Sa palagay ko ito ay personal interest ang sinusulong ni Gadon dito, mga kababayan po natin. Ganda yung ating agrikultura, ma-improve yung ating rice production. In addition, Gadon is also... Itong mga sinasabi niya, agrikultura, ang sobra o manong pera ay gagamitin sa mga importanteng parang misyon ng ating gobyerno. Palagay ko ito ay na lang, mga pasakaili na lang. Pero ang kanilang tinatarget talaga ay parliamentary type of government at term extension. So ito na nga po mga kababayan po natin. Also pushing to double the number of senators from the current 24 to 48, and he also aims to transition from a presidential to a parliamentary form of government. Meanwhile, these are his other suggestions. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man ay... Dati gusto natin to kasi matalino at magaling, pero ngayon, ako po, parang bio-bio na rin ito mga kababayan po natin. At nakikita po natin ang kanyang sinasandalan ngayon at ang kanyang intensyon kung bakit niya ito sinusulong. So from 12 to 24, I think parang ganyan din ang from 24 to 48. So wala na yung 12 every alternate 6 years. So dapat 12 ngayon nung magkaroon ng eleksyon, 12 senador. So may natirang 12. So ngayon tatanggalin niya na yon kasi 48 na So 6 years kada eleksyon. May connection din ito sa aking adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political situation ay ganito pa rin. Every 3 years, ang laki-laki ng pondong nawawala. Nasasayang. Ayan. Ang laki-laking pondong nawawala, nasasayang, napupunta naman sa bulsa ng karamihan ng politiko, lalo na po, ayan, dyan sa House of Representatives, po, mga kababayan po natin.
At itong sinasabi niya nga po para umano masuportahan ang kanyang advokasya na malabanan itong gutom at kahirapan. Sana lang talaga. Sana lang po. President Ferdinand R. Marcos Jr. emphasized he only wants some economic provisions of the Constitution to be revised. However, Gadon mentioned he will also talk to the President and hopes for a positive outcome. Kasi wala pang nagsusulong ng political. Nako, diskarte ito ni Gadon, mga kababayan po natin. Tandaan mo sekretary ka, member ka ng kabinete, dikit na dikit ka kay Pangulong Marcos. Tapos ngayon, sinusulong mo itong political amendment, which is hindi nga gusto ito ni Pangulong Marcos. Ang sinusulong niya lang ay umano'y economic provision. Pero bakit sinusulong ng isa sa kanyang taga-suporta at nagkiklaim na loyalista? So, ibig sabihin, mga kababayan po natin, planado na ito. Pero syempre, kunwari hindi alam ng Pangulo, at i-concern niya pa, sabihin niya pa sa ating Pangulo, kakausapin pa, parang sampal yun sa Pangulo para sa akin, mga kababayan po natin, na ang isa sa iyong sekretary, at hindi lang sekretary, pinagkakatiwalaan, ay gumagawa ng aksyon na hindi nakasunod sa kanyang advokasya o sa kanyang kagustuhan. So bakit siya gumawa itong political amendment? Bakit siya nagre-recommend ng political amendment na alam niya naman na hindi ito gusto ni Pangulong Marcos? So ibig sabihin, ito na lang yung pasakaili nila na kunwari hindi alam ng ating Pangulo, pero ito ay nakaplano na lahat. So which is ngayon, nire-recommend ni Gadon itong political amendment at ang ibang sistema ng ating gobyerno, which is parliamentary provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen. Karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right, and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. At the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung pwede naming talakayin. So ito, mga kababayan po natin, obviously sa Senado hindi talaga ito papasa. Kay Nancy Binay, ayaw ito kay Villar, lalong ayaw ni Villar. Dito nga sa economic amendment or chacha pa lang is kontra na nga itong si Villar. Posibleng masiro pa nga ito sa Senado, mga kababayan po natin. Lalong-lalo na ang sinusunod umano ng Senado ay itong sinasabi ng taong bayan, which is 88% ng mga Pilipino ay hindi pabor sa chacha. At tinawag naman ito na fake news ng ilang kongresista na kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan po natin, ano po ang inyong nakikita sa discarding ito na ginagawa ngayon nitong si Gadon? Gumagawa ng aksyon na labag sa kagustuhan ni Pangulong Marcos. Posible, patingin ko ito ay isang palabas lamang at isang circus drama lamang. Pero ang talagang gusto ng ating Pangulo, posibleng ipasok itong political amendment. At totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Digong. Ano po ang inyong opinion patungkol dito, mga kabayan?